Ang programang magbibigay sa atin ng inspirasyon at magpapatibay sa ating determinasyon. Ito ang Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong edu-viewers, and welcome po sa ating Positibong Kwentuhan with John Paul Siniel na inyo pong mapapanood sa ating YouTube channel at Facebook page na iDocu by John Paul Siniel. Sa pagbuo pong muli ng isang pamayanan na minsay winasak po ng banyagang ideolohiya na pinamumunuan ng CPP, NPA, NDF, ay hindi po pwedeng pabayaan ang pamahalaan sa kanyang mga ikikilos. Pinaniniwalaan na dapat po ay kaagapay at katuwang niya ang relihiyosong sektor, ang pribadong sektor, at ang mga residente ng bawat pamayanan. Yan po ang aming nakita sa isla ng Mindoro, kung saan kaagapay po ng 203rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang Seventh-day Adventist Church sa pamamagitan ng kanilang Mindoro Island Missions at ng kanilang broadcast ministry na Adventist World Radio sa pag-abot po sa mga malalayong puok ng nasabing isla. Kanila pong sa mga malalayong puok po ay pumunta sila at nagdala po sila ng iba't ibang programa at mga proyekto. Tumulong din po sila sa pag-reconcile sa buhay ng ating mga dating rebelde, pag-reconcile tungo sa kanyang pamahalaan, sa kanyang pamilya, sa kanyang lipunan, at sa kanyang dakilang Panginoon. Upang palalimin po ang usaping iyan, ay makakasama natin ngayong araw na ito ang presidente ng Mindoro Island Missions na si Pastor Danilo Fiecas. Pastor Danilo Fiecas, President of MIM or Mindoro Islands Mission. We understand na marami kayong ginawang partnership. The MIM itself, partnership with our Philippine Army, specifically sa 203rd Infantry Brigade. Totoo po yan. At kaya nagkaroon po kami ng ganong partnership ay nagpasimula po yan sa isang gawain ng Seventh-day Adventist Church na wala iba kundi ang Adventist World Radio. Na dahilan dyan ay sa aming pag-broadcast namin. Opo. Ay ang mga messages na ibo-broadcast ay siyempre nakakarating sa mga kabundukan. Ay naging katulungan yon sa mga sa pamahalaan o tangisahanin ng ating mga uniformed men. So how was paano kayo na-introduce sa 203rd at paano naman na-introduce ang 203rd sa MIM? Nung nagkaroon na po ng mga pag-broadcast na po sa radio, ay nariyan yung mga messages na pinapaabot namin. Una yan ay sa health at about the family at siyempre may kinalaman din sa mga pamumuhay na kung paano mabuhay na mayroong kapayapaan. Lahat na yan. Holistic naman yon at may kinalaman sa spiritual na mga aspect. At higit pa tumating na doon sa tunay na kapayapaan ng pamumuhay ay nariyan yung pakikipagkaisa sa pamantayan na at pagsunod sa pamantayan ng ng Panginoon. Opo. At ganun din ang mga pamantayan na kung saan ay ang pamahalaan ay ginagamit man ng Panginoon. Okay. Para Totoo. sa pagtataguyod ng tunay na kapayapaan. Totoo. Kasi ipinaunawa namin na ang tunay na ang pamahalaan man ay itinatagman niya ng Panginoon. Opo. Ang mga leaders natin. That's right. Opo.
Kasi during the time of David, siya'y tao ng Panginoon, pero hari siya. So, he governs, di ba? Tama po. So, I agree with what you said na ang pamahalaan ay tinatag ng Panginoon. Oh, tama po yun. At nung nagkaroon po ng mga siyempre, hindi naman madalian yon. Nagkaroon ng access ang amin, sa hanay po namin ng mga Adventist na makilala kung sino yung mga tagapakinig. At nariyan yung, kasi sa radyo ay nariyan sa mga liblib na lugar nakakaabot man ang mga pagbo-broadcast. At yun, nakilala nagkaroon ng mga ugnayan sa ilang mga nariyan sa mga liblib na lugar na sa kanilang mga sitwasyon ay naunawa na kailangan nila maaring makatulong. At doon nagpasimulang magkaroon na ng kumbaga parang mag-mediate, pwede bang maiayos ang inyong mga kalalagayan. At yun, pinaunawa, siyempre tayo bilang bahagi din ng pamayanan ay nakipag-ugnayan sa mga agency, kagaya po sa militar, na kung maaari ay maging partner naman kami sa mithiin sa sinusulong ng ating pamahalaan na magkaroon ng kapayapaan sa pamayanan. Yes. Kasi napakalaking tulong ng non-government organizations, lalo na ng church, sa paghulma, no, pagreporma sa mga pamayanang na-infiltrate or na-subjugate pa yung iba ng New People's Army, ng CPP at saka ng NDF. Kasi kung hayaan lang natin, ang daming binibigyang atensyon ng ating pamahalaan. So, the Philippines is a very huge archipelago, di ba? Marami talaga, and maraming tao ang pwedeng bigyang atensyon. Nandyan naman kayo, nandyan yung iba't ibang organizations na pwede namang makatulong. Lalo pa nung in-implement ang whole of nation approach ng dating Pangulong Duterte. Yung NTF-ELCAC, yung National Task Force in Ending Local Communist Armed Conflict. So, I believe talagang kailangan kayo bilang mga paa at mga kamay ng ating pamahalaan. And front runner dyan, itong ating mga kasundaluhan. And sometimes, hindi, most of the time, bukod sa pamahalaan, mga government agencies na lokal at nasyonal, kailangan din nila ng katuwang na mga kagaya po ninyo. And kayo po yun, itong Mindoro Island Missions. Ang tanong ko po, sino po ang nakipag-usap kanino para yung partnership ay talagang maisakatuparan? Okay. Ang isa pong naging key susi namin para sa pakikipag-partnership ay ang isa naming naging pastor dito. Ngayon naman ay pastor pero wala na po siya sa MIM. Hindi wala na dito sa MIM connected. Kundi nasa higher na siya. Si Pastor Robert Dolay. Siya dati Siya dati dito ang kasama namin sa field at nung siya ina-assign dito sa southern part ng Oriental Mindoro. Specific itong Mansalay, Bulalakaw. Sa mga kinakandak naming mga meetings na may kinalaman sa about family, about health, about children, ay siyempre inaabot din namin yung mga lugar na kung saan ay medyo malayo sa kabayanan at na-inform na sila'y nakakapakinig sa ng radio. Hope Radio ba ito? Sa nag-ano lang sa FM na dito sa ng... Okay, pero ano pangalan ng radio station? Hindi ko na yung mayroon na kami ngayong dito sa
sa Ruhas ay sa Ruhas na FM radio, bago rin lang yon. Pero nung una, nag-ano lang kami sa mga local. Sa Nag-block time kayo. Opo, sa mga ano lang po niyan. Okay. You continue with the Pastor Dulay thing. Si Pastor Dulay ay palibhasa ang territory niya. Mayroon po kaming mga churches, mga congregations, worshiping group na nariyan sa taas, sa kabundukan. Actually, mayroon nga kaming school dyan sa taas, doon sa may lugar ng Kabola, sakop na ng Bulalakaw yon. Na ang mithiin namin talaga ay ang mga tao ay hindi lamang sa mga pang-spiritual or social na mga aspeto sila na bibigyan natin, maging sa education ay aming minimiting sila ay mapagsilbihan. So, sa panahong yon na si Pastor Robert Dulay ay marami siyang doon sa kanyang territory, nagkaroon ng mga access na makita yung at malaman sa mga pagkikwento na sa kanilang mga sitwasyon. Ganito sila. Siyempre, sa pag-negotiate sa kanila, kayo ba willing na makatulong din kami kung paano na kayo ay hindi manatiling nasa gayang kalalagayan, na kasabay doon ang pagpapaunawa na ang minimithi ng government ay lahat ay kaayusan. Yes. At kung sila man ay mayroong tinanggap ng ilang mga katuruan o kung ano man ang ideology na tinanggap nila, ay maganda rin na maunawaan nila na ang Panginoon o ang gobyerno man ay hindi naglalayo sa nais ng Panginoon ang mangyari. Na magkaroon ng kaayusan ang bawat, hindi lamang sa individual magkaroon ng kapayapaan, kundi sa family, kasi nagkaroon ng mga pagpapaunawa sila sa kanilang kalalagayan malayo sa family. Hindi yan man ang gusto ng Panginoon na ang family ay maging broken. At minimithi nga rin ng ating government na maging maayos ang pamilya. Kasi nga pagka ang mga pamilya ay maayos sa pamayanan, adi healthy rin at masaya ang gobyerno. Ganun lang naman eh. Correct. So with that ideya, at yan ang amin talagang mithiin talaga na magkaroon ng makatulong, makapagministeryo. Yun, nagpasimulang magpaabot. Ganito ang sitwasyon sa mga ganyan kalagayan. Okay. At ang maganda doon, sir, ay yung mga key leader ay doon sa kabila ay nagkaroon ng ganong mithiin na willing sila. So with that, siyempre, nung maalaman na ng sahanay ng mga kasundalahan, mas gusto nila siyempre yun. Yes. Kaya nagkipag-coordinate kung paano may isa sa ayos na may process ang kanilang mga kalalagayan na manumbalik sa tamang ano. Okay. So, anong taon nagkaroon ng nagkadugtong ang mga puso ninyo? Yan ay mga 2018. 2018. Before pa ng 2018 ay mayroon na kaming sa mga, siyempre, nariyan na si Pastor Dulay na naunang dito sa lugar ng binanggit kong Ruhas at ng Mansalay, Bulalakaw. Opo. Pero nung dumating sa punto na wala siya wala na sa district, as pag sinabing nasa district pastor, siya ay nangangasiwa ng mga churches o congregation within a specific territory. Anong sa panahon yan, siya ay district pastor, dumating sa puntong siya ay naging coordinator sa Adventist World Radio kasi nga mayroong mga program. So hanggang nung maintindihan na nila na ito'y malaking katulungan, ay di lalong nag-support naman, nag-support ang Adventist World Radio sa mga plano na pwedeng makatulong sa mithiin, both na makalaya, magkaroon ng kapayapaan, makalaya sa anumang mga hindi magandang kalalagayan ang sinuman,
at maiugpong uli, may ugnay ang ating mga kaibigan sa kanilang pamilya, maiayos sila at maibalik ang kanilang magandang ano rin sa pamahalaan. So, kailangan siyempre nakipag-ugnayan na sa ating mga kasundaluhan. Okay. Kumbaga, mas naunang kumilos ang Adventist World Radio sa pakikipag-ugnayan sa kasundaluhan bago pumasok si Mindoro Island Missions. Ang ganito yan, sir. Ito kasing Mindoro Islands Mission ay bagong tatag na yung kanyang gawain na for Mindoro, mayroong pangangasiwaan ng gawain ang Seventh-day Adventist within Mindoro. Bago lang siyang tatag. Pag sinabi, kasi doon ay kami na papabilang sa South Central Luzon Conference ng SDA. Ng SDA. Na yan naman ang South Central Luzon Conference ay nasa ilalim ng pangasiwa ng buong Luzon na yun ay ang North Philippine Union Conference. Okay. Ngayon, sa ilalim naman, yun ang structure, sir. Ayong sa taas pa ng North Philippine Union Conference, ayun pong Southern Asia Pacific Division na kabilang doon sa 14 countries ay ang Philippines. I see. So yun ay parang bahagi na ng pangbuong sanlibutan na pangasiwaan sa ng gawain. Na yung AWR na yon na sa pangasiwa ng Southern Asia Pacific Division ay naroon si Pastor Dolay ay siyempre nakatulong ng malaki na yon sa mithiin na maging sa partnership ng military. Si MIM, ang papel niya dito ay siyang kung sahanay ng Seventh-day Adventist, kami yung sa pangasiwaan ng mga missions. So, ito yung lumalarga sa mga kabundukan. Opo, yung mga komunidad na malalayo. Mga brethren yan na I see. Wow. Very nice. So, bago pa man nagka-partner itong si MIM tsaka si Sondalo, matagal na kayong pumupunta sa mga komunidad. Yes. Tama? Opo. At ang ang MIM ay ang AWR ang siyang parang inseparable man sila at ng AWR. Yes, oo. Kasi isa lang yan siya. Pero ang AWR lang ay siyempre isang gawain na doon sa panghimpapawid na gawain. Opo. Mai-communicate ang trabaho, ang mga ginagawang ministry ng Adventist. Yun. At hindi lang yun sa tumigil doon na magbigay ng informasyon, kundi naging holistic ang naging program niyan. Yes. Kasi ang slogan ng Adventist World Radio ay broadcast to baptism. Okay. So it's evangelization is also part of the broadcast. Okay. Opo. Pero ang simulain ng ano diyan ay siyempre yung sa kalalagayan, yung needs, ma-meet yung needs ng community, ng mga tao. Ano bang kalalagayan nila? Yan ang inaabot. At siyempre, pagka ang mga aspeto ng pangailangan nila ay nagkaroon sila ng na-meet o natugunan, ay papasok na namin ang pagpapaunawa ng may kinalaman na mahal tayo ng Diyos. Amen. Yun. So, ibig sabihin, Pastor Danilo, we do not just preach and evangelize, but also we let them understand na, kasi hindi pwedeng mahal ka ng Diyos pero hindi ka naman marunong bigay ng tinapay. Eksakto po yan. Di ba? Eksakto. Kaya nagkaroon ko po kami ng, kasi tautugan mo talaga ang needs nila. Correct. Kasi para ipahayag ang na mahal mo sila, you have to care for them. Yeah, you are a representative of the Lord because the Lord loves you and you love the Lord. Dapat may kikilos ka rin. Hindi pwedeng, mahal ka ng Panginoon pero maramot ka naman. Kaya nga po. Actually, yun po ang naging pundasyon ng aming na dapat maunawa nila na may nagmamahal sa kanila. Okay. At ang nagmamahal sa kanila ay bagaman hindi directly mo ang Diyos ang higit na nagmamahal, ay pinaunawa namin na narito kami, nagkikirsen. Kasama namin ang maraming mga
tao na nagmamahal Opo. sa inyo. Opo. Kung kayo man ay nakataunawa, kung ano man ang inyong naintindihang mga paniniwala noong Yes. una, ay di pwede namang pag-usapan na ano bang mga paniniwala na dapat maintindihan namin na doon na matulungan namin kayo. Yeah. So, doon nagsimula. All right. And 2018 kayo nagkaroon ng relasyon ng kasundaluhan. Yes, opo. So, ano yung mga proyekto na ipinasok nyo sa mga malalayong komunidad na ito? Maraming mga ang nangyari na po yung nagkaroon na po ng mga pagkilos o yung ating mga kaibigan na doon na kumbaga makakaliwa sila sila nagkaroon na ng yung trust. Importante yan eh. yung trust na ginagampanan ng mga sa hanay ng kumikilos na gumagalaw ng sa AWR, mga kapatiran yan, mga pastor, ay sila po'y nagkaroon ng pagpapasakop na sige, ano ba ng mga programs na gagawin. Kaya nagkaroon kami ng tinatawag na mga summit. Peace Summit. Peace Oo, Summit Peace with the former rebels. Opo, nagkaroon na. Marami yan, sir. Or both Oriental and Occidental. And kayo ang Yes. namamahala sa Peace Opo, Summit? all the expenses. Really? Opo. Hindi pala ang government? Ang government parties, ano po yan sila. Kasi kami gumagalaw, sila po ay katulong lang namin sa maraming aspekto. Yung halimbawa, ng mga transportation. Kasi galing yan sa iba't ibang lugar. Pupunta kami sa isang, for example, dito sa Rojas, nagkaroon ng summit yan. Yung FR na kung tawagin, na nung una ang tawag siyempre ay former rebel. Yeah. Naayos na yun sila. So ngayon, Sila ang tawag na sa kanila ay fully reconciled. fully reconciled. Ito yun sa Mindoro. Opo. Kasi sa Mindanao naman, friends rescued. Pero ito masyadong malalim, mas malalim na kasi Yeah, spirit. fully reconciled. Both kasi Holistic yung holistic reconciliation sa kanya, Opo. reconciliation niya sa kanyang gobyerno, sa komunidad, at reconciliation niya sa kanyang Panginoon. Opo. Wow. Yun ang mga nangyari niyan. So nagkaroon ng ganong mga activities. Nagkaroon ng Peace Summit. Yeah. At talagang aking masasabi na ang Diyos din talagang gumawa sa mga gayong mga hakbang. Yeah, ito pa lang. I did not desire for you, hindi kita kilala. 'Di ba? You don't know me. Pero at some point, nagkakilala tayo. So, I believe this is one of the plans of God. Kasi, wala eh. Nakinig lang ako sa iyo. Sabi ko, uy, okay din pala to ah. So, pwede din makausap. Kaya nga, nung maramdaman naman nila na ganon ang magandang resulta, Opo. isipin mo, sir, talagang naroon din ang sakripisyo sa hanay ng kasundaluhan, sa hanay din sa mga kapatiran, mga pastors at mga miyembro ng church, pagkapag-coordinate sa kanila na daluhan ito. Hanggang dumating sa punto na parang maganda ang resulta. Okay. Maganda ang resulta. How many summits did you conduct? Hindi lang parang umabot ng 4 na summits yan. Apat na summit, beginning Mga 2018. 2018. Kada taon? Kada taon nagkakaroon kami. Both may kakaroon po yan ng Oriental at saka Occidental. Kasi nung una ay mayroon lamang na parang isahan lang. Pero sa bandang huli, mayroon ng para more, yung venue ba? Yeah. Yung lugar para makaraming attendees makapunta. Yes. Ay di, Ginawang provincial. nagkaroon ng provincial at actually sa San Jose, sa Occidental, nagdalawang lugar doon. Mayroong sa Sablayan, sa Ligaya, sakop ng Sablayan, saka mayroon sa San Jose. Ganun. Opo. Tapos dito sa Oriental? Para dito naman yun po, dito sa Mabuhay, sa Rojas, na may malaking resort doon na isang makalaparan na kuan na doon ay secured sila. Walang problema na magiging at sa pagkipag-ugnayan siyempre ng militar, yun secured naman sila. Kaya
naroon. Okay. Yung, alam mo sir, yung mga attendees niyan ay, siyempre, inaano natin ng... How many? Hindi lamang at mayroong mga 1,000 na attendees. Yun ay including their families kasi. So Kasi nga, hindi lang isang tao. Hindi lang yung tao na ano. Hindi lang yung tao na concern. Kasama ang pamilya. Kasama ang family. Kasi Bakit? ay para maintindihan ng family. Yung mga pagpapaunawa sa kanila na ang mithiin namin ay mabuo ang inyong mga family, ang inyong pamilya. At yun sa unang umbahay, actually, walang preaching pa sa kanila, no? Walang mga preaching. Ito lang, yung pagpapaunawa sa kanila na mayroong nagmamalasakit sa inyo. No, sa naming maunawaan ninyo na ang gobyerno man, narito ang mga kasanduluhan ay wala bang mithiin, kundi mailagay, akayin ang mga tao sa pagkakilala na tayo'y magsuportahan. Okay. No introduction yet of who God is? Wala pa. Okay. Yun ang simulaan niyan, sir. So you have summit, which is very important kasi this is about window for reconciliation. Exactly. And knowing each other, siguro. Kasi nagkakita-kita siguro sila na mga dating nakikibaka doon sa bundok. Ngayon, nasa malamig silang lugar at nag-uusap-usap kung paano nila iabante yung totoong pakikibaka para sa sangkatauhan ng Mindoro. Opo. Okay. So, ako talaga nagiging, nung may mga pagkakataon ako talagang nagiging emotional na. Yung hindi mo maintindihan paano nangyari itong mga ganitong parang malibang kumilos ang Panginoon. Gumawa talaga ang Panginoon sa puso din ng mga taong concern yung sa mga kaliwa. Yeah. Nung naintindihan nila na mayroong nagmamahal talaga sa nila at ginagamit itong ganitong mga tao, pati yung sahanin ng gobyerno, na mayroong Diyos talagang nagkapapano. Hanggang nagdumating sa punto na kung willing ba kayong, siyempre, hindi naman yung sa spiritual aspect na, nagkaroon na ng pasimula ng ganon. Evangelization. Opo. That's good. At ang naging po niyan, sir, ay nagpasimula kaming nagkaroon ng mga pangangaral doon sa kanila na ang mga preacher niyan ay ang mga kapatiran, mga pastor, hanggang dumating sa puntong yung mga leaders namin sa taas ang siyang in-invite na naming mag-conduct ng ganitong evangelization. At siyempre, pag galing sa higher organization na mas maganda na sa support when it comes to financial. Kasi ayun, doon ang susunod kong tanong. Kasi it's very challenging once you gather people and assemble them in a place na kung saan involve yung tulog, involve yung pagkain. At sabi mo kanina kasi, involved din yung transportation. Pero sabi mo naman, yung LGUs are helping you para doon sa transportation. Pero itong pagkain, ang LGU may gasolina sila mayroon silang mga available na sasakyan. Pero pag pagkain, tulugan, this is a bit challenging. How much did you gather? Millions ang na-expect. Millions po yan. Mayroon. I mean, millions sa buo na, lahat na? Or mayroong lalo na sa panahong evangelization, milyon ang pinag-uusapan dyan. Pero yung mga summit, magkano yun? Ganun din. Inaabot yan kasi hindi lang isang araw yan, sir. 3 araw? Mula yan, almost 1 week. Ang summit? Mag-ano yan mula Miyerkules, almost mag-travel na yan sa mga Tuesday, Wednesday, umaabot po niya hanggang Sunday. Paano yung Sabado? Simba yan. Ay, yun, andun sila. Kasama. They have to listen to the Word of God. Oo. Okay. Willing naman sila. Alright. At yun ay, siyempre, naroon yung freedom. Freedom to choose. Kaya marami sa kanila yung nang-attend. Manatagal sila Hindi pa sila, siyempre, hindi agad yan mananiwala. At hindi rin kami Kasi inside the movement ng New People's Army, there's no belief in God. Yeah, exactly. It's just a concept of us Christians. Diba? So, sa isang summit, ilang tao? Hindi average? Hindi po nababa yun sa 500.
500? Opo. Kasi kasama ang pamilya. Opo, pamilya. Napakalaking sakripisyo niyan. Oo, hindi po. Mayroong Ang summit sa Mindanao, just to cut you, ang summit sa Mindanao, grupo-grupo, kung sino yung iba masa, pero no involvement of family members. Except, kung ang family member na yan ay kabilang din sa hukbo. Dami niyan, ha? Hindi Sir? namin, yun, sir. Kasama pati mga bata nila eh. Okay. May dumating pa yan sa punto, sir. Ayoko lang magbanggit ng yung basta millions ang mga ginastos talaga yan. Kasi kung may pagkataon sa isang summit, lahat ng surrender may cash na ibinigay ang AWR. As an aid. Pinakatulong sa kanila. May I ask if how much did you give each FR? Ang na-recall, na-inform lang ako, umabot yan ng mga tig 7,000. Kada isa? Oh my God. I did not hear this from any other denomination. Ayaw naman namin, hindi kami nagbo-broadcast ng Well, wala naman kayong wala kayong kasalanan dyan kasi ako naman nagtanong. And all you have to do is to answer back, di ba? So, wow. Thank you very much for that. Maliban pa doon, sir, lahat sila kung halimbawa basta sila umatin kung hindi summit, yung mga key leaders nila. Kasi kaya naging madami yan, mga nag-attend. Ang nakuha naming ay yung mga leader. Leader ng NPA? Yes. At sila, sa panahon ng pag-summit at pinapapunta na sila, nagtatakahan sila. Itong kanilang mga commander nito, itong mga ito. Nagtataka sila? Sila ngayon ang nag-invite sa kanila ng ganito. Kaya ang daming tao na nagdating. Okay. So there's no another summit for this 2024? Ngayon, wala pa kami naka-schedule. Kasi tapos na yung sa ganung proseso ng mga summit, naroon yung objective na magkaroon ng parang magkabalikan sila, yung mga dating magkakasama ay makikilala sila. Kaya yung mga taga-Oriental, taga-Occidental, yung mga leaders nila, nagkakakilala sila. At ngayon sila, yung mga leaders na yan, nagbuo na kami, binuo namin sila. Funded pa rin yan ng AWR. Nagbuo na yan sila ng mga, bawat group, may isang leader, sa ganito kayong lugar na yan, kayo nakaano dyan. Opo. Ay, pag sila nagme-meeting, ay sagot lahat yan. Pagkain, transpo. You have to sacrifice. Budgetan mo talaga yan sila. Ako'y namamangha sa mga naririnig ko ngayon, Pastor. Opo. Kasi this is pambihira. Very pambihira talaga. Malaking tulong. Now I realize na ang laking tulong ng mga religious organizations. Exactly. Yung mga religious organizations na talagang nakakaunawa sa trabaho ng Panginoon. Di ba? We might be separated by our doctrines. Pero ako, hats off ako sa inyo. Habang nakikinig ako sa sinasabi niyo po, pambihira talaga. Sana'y hindi lang ito sa Mindoro, but also in other parts of the Philippines kung saan kailangan ang tulong ng ating mga FRs. Kasi alam ko hindi sapat, Pastor, ang bigay ng pamahalaan. Hindi siya sapat, kaya kailangan ng alalay. Magtulungan lang nga. Kayo mayroong ugnayan sa isa't isa. Opo. Sa mga summit na yan, ini-invite namin ang mga maraming government agencies para makatulong ang pagpapaunawa sa kanila ng bawat mga mithiin ng Yun ang naging napakalaking tulong din. Alright. Kasi talagang this is a very positibong kwentuhan ang nangyayari ngayon. Salamat. Gusto kong enumerate nyo po kasi baka abutin tayo ng more than an hour or baka 2 hours dito sa pinag-uusapan natin. Enumerate the projects that you have delivered to our communities in Mindoro.
dito sa aming nagkaroon kami ng yung binanggit ko itong una sa siguro mag-specific muna ako dun sa Sige parang po. yung sa Mantay. Mantay. Kasi I love that. ang Mantay ay siguro kilala din yan sa Hanin ng Kasundaluhan. Correct. Yan ang lugar na kung saan ang talagang napakahirap na ano. Pero nung ito'y sa pakipagtulungan naman, ang mga proyekto na ginawa namin sa Mantay ay doon ay sa loob ng 2 taon kasi nga sila ay kailangan ng edukasyon. Yeah. Nakipag-partner po ang AWR sa SULADS at kaya nga po nagkaroon na ito ng school. Yes. Para matulungan ang mga kabataan na sila ay may Ang SULADS ay isang organisasyon din ng Seventh-day Adventist. Opo. Pero focused sila sa mga panimulang paaralan Opo. bago pumasok sa Department of Education. Siya po recognized po rin ang SULAD ng DepEd. Opo. At ang mga estudyante doon sa Mantay, sa mga school, naroon ang school ng ang mga missionary ng mga SULAD, sila ay naka-ano po yan sa school sa government school. Naka-enroll yun sila doon. Enrolled sila, like for example doon sa kaso ng Mantay. Opo. Ang nangyari doon sa mga estudyante, enrolled sila sa mas malapit Opo. na sitio na kung saan may Department of Education school. Opo. In the case of Mantay, meron tayong 3 ang teacher doon. nakalimutan ko yung isang sitio na nasa baba ng Mantay. Opo. So, Taganop pala, sitio Taganop. Nandoon yung eskwelahan. Enrolled sila doon. Opo. Pero yung paaralan na nandoon sa Mantay is created by SULADS. SULADS. Opo. And the teachers are from SULADS. Opo. So parang ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng extension school. Yes, kasi po, yung school namin ay kasama yan sa ng church na mga mapaglingkuran din sila sa education. Ang ganda. Kompleto yan sa education, sa health. Yes. So, panimula lang si SULADS kasi kung magbibigay na ng teacher ang Department of Education, doon mismo sa Mantay, pull out na si SULADS. Tama ka, no? Pwede ganun ang mangyari. Okay. So, doon sa Mantay, ngayon ay 2 years na mayroon tayong school doon. Para, pati sila, mayroon na doong basketball court. Sabi nyo, napakalayo yan. Inyo pala yung basketball court Basketball doon? court yun. At inyong mapansin, mayroong ilaw. Solar yung ilaw ng basketball court. Oo. Provided pa rin yun. Kasi yun ay talagang nais naming yung community na yon maging isang sample talaga na kahit sa ganong lugar, pwede silang mapaglingkuran at maiangat, matulungan din sila. Wow. May paano natin ibinyahe ang mga simento? Champer din? Doon sa ganong, mayroong paraan na sila ay coordinate din sa pakipagtulungan ng community. Hinahakot nila at ganun din sa hinahakot. Mayroong mano-mano at mayroon ding sa paraang pagka pwede ang chopper ay siyempre may mga schedule lang naman yan. Ay di ganon. Kagaya ng pagdala doon ng solar, mahirap yung mano-mano na dalhin doon sa kabundukan. Mabigat. Malapad eh. Malapad. Saka mabigat. Mabigat. Kaya, yun, pakipag-coordinate naman kaya tulungan talaga. Okay. Kaya napakagandang mayroong ganito lang. So at least holistic siya kasi yung project, basketballan, you allowed the Mantayans to play basketball. Sa gabi, pwede silang mag-relax. Oo, pwedeng mag-saya-sayahan doon. Yun doon, sa Mantay, ngayon sila ay, kaya mayroon ng solar doon. Gusto natin doon ay, kabitan na ng ilaw. Kada bahay? Kada bahay doon. Yun ang direksyon ng Kaya,
may solar panels tayo doon sa Lakot na area. Kaya siguro alam mo naman yung budget na ngayon, kung magkaano yung malaking budget yan. Yung sa pagbili ng solar lang. Doon sa sahig, I mean yung sahig ng basketball court, mahal na yun. Mahal na yan. My God. At lahat. So, solar panel, Opo. 3 na yun, 2 na. 3 na nga. Opo. Tapos, sila po, mayroon pang, bago pa yan, mayroon po yung mga, nag-provide kami ng mga farming tools at mga seeds sa kanila. Oh. Yung mga leaders, mga nabuong mga leaders sa iba't ibang bahagi ng Oriental, Occidental, yung group, bawat grupo sa kanilang mga community, nag-provide kami nag-educate namin sila sa farming. Tinulungan sila, pati tools, Okay. pati Wow. mga seeds. So, bawat bahay may farming tool. Kung baga sa community, mayroon silang So, communal yung farming tools. Kahit sino pwedeng gumamit nun. Opo. Mga ilan yung binigay nyo doon, Pastor? Hindi ko maano yung bilang na kailang. What are these? Sige, doon na lang tayo sa kung ano mga farming tools ito. Pala, Mga pala. piko, bara. Yan. Sa mga, yung kailangan yung pandilig. Yun yung kailangan sa gardening ba? Okay. Tapos yung ano yun? Rake. Right. May rake din. Bago pa anuhan sila, siniminar pa sila tungkol sa farming kasi siyempre kailangan. Pero kailangan talagang not just the seminar. Sa akin lang when I was there, talagang kailangan yung we call that in Bisaya unong. Hindi ko kasi ma-translate sa Tagalog pero unong, kumbaga stay doon. So what else? So yun yung anuhan natin doon sa lugar ng Mantay. Pero yung kagaya ng binanggit, yung sa farming development na mayroong 18 villages yan. Opo. Sa buong Occidental, sa mga Mindoro. Okay. At yung mga schools na nabanggit ko kanina sa Sulan sa mayroon na sa Mantay, yan mayroong 7. 7 schools. Opo. Okay. Itong school, distributed Beginning 2000. 2 years na yan sila. 2 years na. Opo. Kasi medyo sa huling project na namin pakipagtulungan yan sa. Kasi problema din naman talaga yung yung pag-create ng eskwelahan tsaka teacher. Okay. So, naroon po yung mga livelihood program na aking binanggit yan ay halos karamihan yan sa mga katutubo. May ang mga nadala sa mga hand tractor. Ano yan? Hand tractor. Nag-distribute kami sa... Hand tractor? Opo, yung para pang bungkal ng lupa? Yung mga hand tractor, nagda-deliver nagdala kami niyan. Ano yun? Di battery? May krudo. Okay. Yung Kuliglig. yun. Nakasama pa ako na endorse nung kasama ang militar nung magdala ng isang hand tractor para doon sa isang village. Sumama ako sa kabundukan yan. Daan sa ilog. Mabigat. Ano po yun? Sinakay sa sa kanya pwedeng madala doon sa hanggang lang. So hanggang saan? Hanggang sa isang pwede lang sasakyan. Tapos lakad na. Opo. Yung mga taga doon ang kumuha. Opo. Okay. Sakripisyo Ilang talaga siya. hand tractor ito? Madami kung yun ay mga kung 18 villages sila yung mayroon, hindi ko naging sure kung lahat sila ay nalagyan nabigyan. Okay. Ibig sabihin, sabihin, pero yun ang naging program sa bawat village. Okay. Are we saying 2 hanggang 3 hand tractor ibinibigay sa bawat village or isa lang? Sa bawat isang village. Isang hand tractor sa bawat isang village. So maghihiraman na lang sila. Oo, Okay. Sige po. What else? Yun pong goat racing, mga program yan sa livelihood yan eh. Goat racing. Opo. Pag-alaga ng mga kambing. Nagbigay. Ano po yan? Mayroong
inaano rin sila, yung sala set making. Lilibilihod. Mga out of Bimbo. Ayun, yan sila. May tindahan din na nag-ano rin ng mga tindahan doon sa barangay para sa at least nag-assist sa kanila. Itong tindahan ang madaling malugi talaga. Pero how did you assess? Buhay pa ba itong mga tindahan na ito? Yung hindi ko na ano yung aming may mga coordinator kasi kami sa bawat project. Okay. Pero at least ibinigay natin ang tindahan. Po. May mga magkano yung kinapital sa bawat tindahan? Hindi ko na ako na yung finger nila. Pero i-turn over yan sa People's Organization for sure. Alright. At mayroon pong mushroom production. Mushroom. Oyster na mushroom. Opo. Mayroon din kaming sa isang lugar na nagbigay din ng bangka. Maging katulungan doon sa bangka. So mayroong asosasyon kasi sila na yung bangka na yon ay pwedeng magamit nila. So most probably yung village na yan doon sa tabing dagat. Pero kahit kasi influence din kasi sila na andun din yung mga Kasi mga lugar na sa shoreline na mga lugar. Mayroon din. Pero yung mga yan sa 18 villages lang yan. Muna. Sa una. Ito yung mga identified natin. Okay. Opo. At siyempre, sapagkat sila man ay matapos na magkaroon na ng ganong na-meet ang kanilang mga needs, tuloy na nagkaroon na sila ng yung desire na makapakinig ng Ebanghelyo. Kaya yun na. That's the very good thing. Nagkaroon na. Kaya yun ang nung maintindihan na nila through the gospel. Opo. Yung na sila'y importante talaga, hindi lang sa pamahalaan, kundi importante sila talaga sa harapan ng Diyos. Correct. Nagkaroon sila ng talagang pag pakinggan mo ang kanilang testimony. Opo. Personal mag-testimony sila na itinataas na nila ang Diyos ay talagang napakabuti. That's very good. At ginamit ang ganitong mga tao sa hanay ng kasundaluhan, sa hanay ng miyembro ng Seventh-day Adventist Church. Yes. Lahat na yan nagsama-sama. At ang naging sentro, ang naging dulo lahat nun ay kilalanin na ang Diyos ang gumawa ng kaparaanan. Wow. Magkaroon ng kamalayan, magkaroon ng itong mga tao na sila'y maabot man sila. Amen. So, but not all of the village residents, meron lang iilan. Mayroon. Pero marami na ring villages na sapagkat sila'y tumanggap sa Panginoon, nag-put up na rin kami ng mga churches. Worshiping church. Para maalagaan yung kanilang spiritual life. At ang the most na dyan, na sabihin ko talagang pagka ang Diyos ang kumilos sa puso ng tao, ay kahanga-hanga ang makikita mo sa kanila. Kasi dating sila'y ganito, na sila ay yung mga rebel na yan, ngayon sila'y preacher na ng good news and preacher of hope. Yes. Sila ay preacher ng pag-asa, na mayroong pag-asa sa lahat ng sitwasyon ng tao. And the best example that I witnessed was, I also interviewed in the past episodes, was Rose Galario. Oh, yes, ma'am. Alias ano yun? Nakalimutan ko yung niya. Yes. Bisay. Si Kabisay. Kabisay, na dating secretary ng isang prente sa mainland and naging vice din dito sa Mindoro. When I talked to her, talagang nagpatulo siya ng luha. Na naramdaman niya talaga yung pag-ibig ng Panginoon. Sabi niya sa akin, hindi sapat na sumuko ka sa pamahalaan. Kasi pwedeng bumalik yung kaisipan na yun. Pero pag isinuko mo ang utak at diwa mo, puso mo sa Panginoon, yun yung completeness. So, nakita ko na
the surrender should not just be to the government, but most importantly, sa Panginoon. Ito po yan. And napakasarap pakinggan na naging missionary niyo pala siya. Opo. Owner siyang nag-preach sa lugar na naroon din, kilala din siya. At marami ding mga taong naging kasama ng una niya, sa una niya. Sa kanyang pag-preach doon ay nasa 32 ang tumanggap sa Panginoon. Oh, that's amazing. At akong mismo ang nag-baptize doon sa resulta ng kanyang pangaral doon. That's amazing. I observed you, Pastor, na while you're talking about the success of God's work, you're a bit emotional. Bakit? Kasi nga yung sakripisyo ba? Ang sakripisyo na nasaksihan ko ng mga leaders namin sa church. Yeah. Hindi lang sa financial, kundi yung time nila at saka yung lahat ng mayroon sila, anumang resources na pwedeng anuhan yan, ay sabi ko nga hindi pa rin yan kumbaga yung kahalagahan ng isang tao na kumilala sa Panginoon ba? Kasi ang isang tao na kumilala sa Panginoon, ang naging halaga niya, kung titingnan natin, sa pagkaintindi ko sa liwanag ng pagmamahal ng Panginoon, ay isipin mong yun ang buhay na ibinigay ang bugtong anak si Jesus Christ. Kaya yung sakripisyo na ginagawa ng sinuman sa aming hanay, Opo. hindi yun maikumpara sa sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Iniwan niya ang sangkalangitan. Pinaglilingkuran siya doon ng laksang mga anghel. Siya ang commander ng lahat ng pero alang-alang sa pagmamahal niya sa tao, sa atin dito sa libutan. Siya ay nasumpungan sa kalagayang tao. Amen. Nagpakumbaba, naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus. Yan yung ma-realize yan na yung binanggit mo ni Ross. Hindi sila mapakali. Na yung kaligayahan na hindi mo ma-explain. Yeah. Hindi kayang bayaran ng salapi. Kung ano man, isipin mong gaano man kalaki. Kung tatanong mo sila, ilang buhay ang kanilang kinitil. Yes. Pero sa pagmamahal ng Panginoon, binigyan pa rin sila ng pagkakataong sila'y maging anak muli ng ating dakilang Diyos at sila'y magamit na naman na mapaglingkuran yung mga kagaya ng, kumbaga, napariwaray. Amen. At saka, siyempre, yan ay resulta lahat ng kasalanan. Pero, salamat na, sabi ko nga, ang Diyos talaga ang gumawa niyan. Sila nang po-provide ng lahat Kaya kami hindi nang hihimagod na kung may magagawa para abutin lang sila. Gawin lang. Hanggat may pagkakataon. Hanggat may pagkakataon. Therefore, nung tayo'y nakasakay sa helicopter, hindi mo ininda ang situation mo. Hindi. Kailangan. Kasi para tayong sardinas that time Oo nga. Oo. But actually, I do cures prior to this conversation. The day before this conversation happened, naging pasahero kami ni Pastor Danilo sa chopper going to Mantay. And napakasikip dahil nandoon yung gamit ng bawat isa. Tapos, kami noon, mahigit kami siyam sa hanay nila, 3 sa amin. Tapos may mga Air Force pang mga 5 yata. Binilang ko, sir, 20 tayo lahat. 20? 20 kasama yung mga sundalo. At yung mga piloto? Opo. Oh my goodness. 20. Tapos yung mga gamit natin doon. Sabi ko, ito ang mga taong sa hanay ng sundalo, sa private kagaya po ninyo. Opo. Ito ang kailangan ngayon ng ating bansa. Amen. At ng sanlibutan. Amen. Na willing na anuman ang sitwasyon,
abutin lamang at mapaglingkuran. At kung maalaman lang ang sitwasyon ng mga taong kailangan ng paglilingkod, ang makaraman na naman ng pagmamahal. Okay. When you step on to Mantay, having all those projects, nakita mo ang Mantay, nakita mo ang mga taong sumalubong sa atin, nagmano sila. Anong naramdaman mo? Nahiya lang akong maging umiyak sa kanila kasi yung ano ba ng kaligayahan, kasi kung wala sa kanila yung hindi na develop sa kanila yung pagmamahal, kita mo naman ang mga katutubo, pagka mayroon ba mga tao, layo agad yan. Pero bakit yan sila? Welcome, kita mo kung napakainit ang kanilang, hindi sila, kahit ganito ang kanyang kalalagayan, ang sitwasyon nila, ang feeling nila ay tayo magkaisa lang at naroon ang pagyakap. Amen. Ay sabi ko, kung ito'y katunayan na ang pagmamahal na makalangit ng ibabaw, walang ibang pwedeng magbuklod sa anumang, sa lahat, sa mga uri ng mga tao, anuman ang kanyang kalalagayan, malibang na sa kanya ang makalangit na pag-ibig, pagmamahal. Kasi yun talaga ang binanggit ng ating Panginoon. Binanggit yan sa John 13, chapter 13, 34 and 35. Which says? Ang sabi doon ay, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa. Kung paanong inibig ko kayo, gayon kayo mag-ibigan sa isa't isa. Sa ganito'y malalaman ng lahat ng mga tao na kayo ang aking mga alagad kung kayo'y nag-iibigan sa isa't isa. Alam mo sir, hindi yun yung bagong utos. Hindi yun yung mag-ibigan sa isa't isa. Hindi bagong utos yun. Sa Old Testament pa, mababasa nating utos na Diyos na kayo'y mag-ibigan, magmahalan. Pero ano yung sinasabing isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo na kayo mag-ibigan sa isa't isa? Yung sinabi niyang, kung paanong inibig ko kayo, gayon kayo mag-ibigan sa isa't isa. Alam mo, pag aalamin natin kung gaano magmahal ang Diyos, kahanga-hanga, hindi kagaya sa tao. Yes. Anuman ang iyong naging kahapon, anuman ang iyong naging karanasan, anuman ang iyong status sa buhay, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Amen. Mayroon akong naikikwento dyan, sir, na na-illustrate ko baga. Pag ako'y nagme-message, para paunawa na kung gaano kahalaga tayo sa harapan ng Diyos. Halimbawa magpakita ako ng isang bill, halimbawa $1,000. Sabi ko, imagine ninyo, kita ninyo ito, $1,000, kaano niya. Imagine lang ninyo na ito ay naputikan. Putik na may putik, tapos nakita niyo sa kalsada, kukunin ba ninyo? Sabi niya lang, kukunin. Ay, may putik na eh. Ay, huhugasan namin at paplansin. Ay, kung gusot na gusot. Minsan ay mga gusot. Ano ba yung gusot? Ay, ito ba inyong kukunin? Nakitang gusot na. Sabi niya. Kukunin pa rin. Paplansin namin. Bakit kukunin niyo? Eh, kasi pera yan siya. Maliban sa pera, anong naanahan ninyo? Tinutulungan ko silang magpaunawa. Kaya kinukuha ninyo yung value ng pera kahit nagusot yun, kahit naputikan, hindi nababago ang value niyan. Oo nga, Pastor, tama yun. Ganun ang aking paunawa. Ano man ang naging kahapon ng sino man, nagusot man ang buhay ng isang tao, naputikan man na anong putik siya, gusto kong maintindihan at yun gusto kong maipunawa sa mga salahan na napakahalaga pa rin sila sa Diyos. Hindi nagbabago ang value nila ng bawat isa sa Diyos. Thank you. Ganun ang pagmamahal ng Diyos sa tao. Thank you for that message. It's a free message. And I myself, listening to you, Pastor, is moved kasi totoo. Whatever is our past, anuman ang napagdaanan natin, valuable pa rin tayo sa Kanya. Hindi nagbabago ang halaga natin sa Kanya. And the demonstration, it's very fine. Salamat at nakaunawa kayo sa
tawag na yan ng Panginoon. And thank you dahil tumulong kayo para ipaunawa sa ating mga katutubo ang kanilang halaga bilang mga Pilipino, bilang katutubo, at bilang mga anak ng Panginoon. And with that, Pastor, we are so thankful for the time that you spared. Salamat sa panahong ibinigay mo. Salamat sa mensahe. Salamat sa mga pahayag. It's really a positive storytelling that happened this afternoon. I will never forget the moment that naging pasahero tayo sa chapel. And I will never forget this moment na tayo nagkausap para sa gawain ng Panginoon. Sir, ako'y sa pag-express mo ng gayan, minimiti ko na kung paano tayo nagsasama na lumilipad para sa paglilingkod. Tayo magkasama-samang lilipad din patungo doon sa langit. Amen. Tayo magkasama. Kasama yung ating pinaglilingkuran. Amen. Kasi tayo dito we are just pilgrims, travelers in this world. Binanggit yan sa Philippians 3 verse 20. Sabi doon na, for our citizenship is in heaven. Amen. Hindi tayo dito, lang. Sa Bisaya na, we call it lumalabay lamang. Tama po. Thank you again. God bless you. And Thank you, sir. Congratulations for a job well done. Salamat din, sir. At nagkaroon ako ng pagkakataong at least maunawaan mo na at malaman ng marami na tayo nagkakaisa pala sa isang bitiing akayin ang lahat ng mga tao na mayroong pag-asa. Amen. At yun ay sa biyaya ng Panginoon. Amen. Maraming salamat po sa inyong panonood sa ating positibong kwentuhan sa mga oras na ito. Naway ang mga iba't ibang grupo, iba't ibang relihiyosong sektor na may pagmamahal po sa ating mga katutubo ay hindi po sana huminto sa pag-abot sa kanila sa malalayong mga puok upang bigyan po sila ng mga programa at mga proyekto na makakatulong sa kanila sa pag-angat muli mula sa pagkawasak dahil sa pagpasok ng ideolohiyang banyaga ng CPP, NPA, NDF. God bless you all po sa inyong lahat. Naway ang puong may kapal ay patnubayan kayo sa lahat ng inyong mga lakad. Lalong-lalo na itong Seventh-day Adventist Church sa kanilang Mindoro Island Missions at ng kanilang Adventist World Radio. God bless you all. Ngayon po, kung nanonood po kayo sa video na ito, ngunit hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please do subscribe, iDocu by John Paul Siniel. And for you to be alerted once we have new uploads, please do click the notification bell. You can also send your comments and suggestions to our email address na naka-flash sa inyong screen o hindi kaya sa ating messenger sa Facebook. You can also like and share our Facebook page, still the same name, iDocu by John Paul Siniel. Dagang salamat sa inyong tanan. To God be the glory. Sa Ginoo ang himaya ug dungog. Hangtod sa sunod nato nga positibong kwentuhan with John Paul Siniel. Ito ang positibong kwentuhan with John Paul Siniel.